Arestado ang online personality na si Francis Leo Marcos sa kasong paglabag sa Optometry Act dahil sa pamimigay niya ng salamin ng wala umanong pahintulot ng doktor. Pero giit ni Marcos, pinupolitika lang siya. Sa NBI, kaugnay ito ng pamimigay ni Marcos ng prescription glasses nang walang umanong approval ng mga doktor. Bukod dito, may warrant na paglabag sa RA 9262 o Violence Against Women laban sa isang Francis Marcos at ikatlong warrant laban sa isang Norman Mangusim na totoong pangalan daw ni Marcos sa kasong Qualified Human Trafficking. We're going to serve this warrant of arrest. So far as we're concerned, that this is still a valid warrant of arrest. We verified it with the court. Yun ang facts ngayon. Sir, pwede po bang i-verify nyo muna po ito? Kasi Hindi ko already verified, sir. Sa huli, dinala ng NBI Cybercrime Division si Marcos sa main office ng NBI kung saan ito dumaan sa booking procedures. Para doon sa mga taong nasa lingkuan damdamin, ay doon sa aking mayaman challenge, ako na may humingi na ng tawad sa inyo eh. Kumbaga, ang layunin ko lang naman dito ay makatulong, hindi para makaperwisyo. Pero ganun talaga, tatanggapin ko yung persecution na. Walang problema kung ako'y pinapersecute dyan. Ayon sa NBI, kinailangan nilang iserve ang warrant na inisyu ng korte laban kay Marcos. 2006, the warrant issued for violation of the Anti-Human Trafficking and Persons Act. This is for qualified trafficking, so this is an unbailable warrant for his involvement in the recruitment of children. Hindi po ako na-involve dyan sa kahit anumang illegal na aktibidades. Hindi po tayo naging kriminal o hindi po tayo na-involve kahit po hold-upan o kung ano man. Tayo po ay masipag. Masipag po tayo maghanap buhay, masipag tayo magtrabaho. Any questions? Sir, ano po yung background po nung sa kailan po na ipalabas yung third case, third warrant po na bine-verify? Which one? Yung sa 9262? Yung last two, sir, na na-file, yung isa po sa 2006, sir, yung final po ng NBI. 2006, we have here the agent who filed this case. He is now a chief, agent or Chief Demetria. Or Chief Demetria? Sure. He used to be my agent. I understand I was the chief of the Anti-Human Trafficking Division when we filed this case. Saan, sir? So, happy pa ako na. Dito sa Manila. Yes, sir. And the agent at that time, who is now the chief, is Agent Demetria. Tapos, sir, yung isa po, yung sagapan. Yung sagapan, we are verifying the details of this case. We have a copy of the warrant. This is a verified warrant. So basically, sir, This is for 9262, abandonment of women, abused women and their children. you would like to say something, sir? If accused Francis Leo would like to respond to the media. Ganito po yan. First and for all, wala po akong kilalang taga-Gapan na Baysiha at hindi pa ako napupunta ng Gapan. So, may natatandaan lang ako dyan na meron akong complainant na taga-Gapan na kinasuhan ho ako ng estafa, which is naglaban ho kami sa korte at nanalo po ako. Yun po ay acquitted. So, baka sila rin ho yung may gumawa niyang violation of 9262 na yan. Yan po ay hindi po talaga ako taga-Gapan. Hindi ko kilala kung sino yung nagsampa niyan. Regarding naman po dun sa Republic Act 8050, yan po ay noong 2010. Nung ako po ay namigay ng libreng optical mission sa buong Baguio City po. Which is kasama ko po yung mga doktor na yan. Ang nagdemanda po ay yung may mga may-ari ng optical clinic. Dahil wala ho silang kinikita, dahil ako po ay namimigay ng libreng check-up at libreng salamin sa mata. Ngayon po, dahil po yan taon-taon kong ginagawa yung optical mission na yan, at least 3 times a week, 3 times a year, pag kumikita po ako, nung pong nag-humanitarian ako, the same thing sa General Santos somehow in 2014, hanggang Coronadal, hanggang South Cotabato, sinasampahan din mo ako ng the same group, yung Integrated Philippine Association of Optometrists. At yan po ay nakuhanan ko ng visit order kay Judge Noel sa Jensa noong 2014. Ngayon, kaya po kanina, nung pumunta po sa akin si Chief Lorenzo, sabi ko ako po isasama sa inyo at para liwanagin natin yung disease order ko at yung disease order ko at saka yung warrant of arrest ng violation of RA 8050. Now, yung isa pong warrant of arrest involving na human trafficking,
Yan po ay wala po akong nalalaman at hindi ko po alam yan. Wala po talaga akong nalalaman. Hindi po ako na-involve dyan sa kahit anumang illegal na aktibidades. Hindi po tayo naging kriminal o hindi po tayo na-involve kahit po hold-upan o kung ano man. Tayo po ay masipag. Masipag po tayo maghanap buhay. Masipag tayo magtrabaho. Ayun po. Yun lamang po ang aking masasabi. The rest po ay sabi lang. Sir, may isang tanong lang po kasi may binanggit si Sir Darin na meron din po silang question sa identity. Ano po ba talaga? Sir, ganito po kasi yan eh. Ako po ay Marcos, ako po ay Marcos. Kung may problema po sa pagiging Marcos ko, dapat po nanay ko ang tanangin. Sapagkat hindi naman po ako ang gumawa ng pangalan ko, kundi po ibinigay po sa akin yan ng aking ina. Pero related kayo sa dating presidente, no? Hindi ko po yan masasagot. Ang masasabi ko lang po, kung may question po regarding sa pagka-Marcos ko, yan po yung aking ina. Ako po, nung nagkaisip ng 1997, yan na po ang aking identity. Yung Francis Leo Marcos po na yan. Andyan po lahat ng mga passport ko, magmula nung kung kaluma-luma ang passport, dala-dala ko po yan. Ayun po, ang aking masasabi. So, gumawa po kayo ng effort para ma-identify din po, at least may reklamo kung totoo man. Opo, ako po ay may complaint sa NBI po. Nag-email po ako sa kanya regarding po sa proliferation of those fake account. Na yung iba pa nga po, talagang sinasabi na ako daw po ay nanghihingi ho ng mga donasyon. Hindi po. Nagkaroon lamang po ako ng tamang kaisipan. Ngayon pumutok yung lockdown. At sabi ko, gusto ko magkaroon ng kasaysayan ng aking buhay. Kaya po, yung pong pera ko, at sagutin ko na rin mo ito, marami nagtatanong saan daw yung galing yung aking pera. Ako po'y nagbenta ng ari-arian ko na minana, dito po sa Ramon Isabela last 2 years ago. At yung pong isang bahay ko, ibinenta ko ng halagang 40 million. So medyo malaki-laki po yun, yung 36 hectare na pinagbilang ko at saka ng aking bahay. Siya pong aking inuubos na pinamimigay ko sa taong bayan. Yun lamang po. Sir, for the record, hindi ikaw si Norman. Hindi po. Sir David, sir, ano pong mangyayari ngayon? Kasi available po yung galing po sa Baguio na warrant. Pero meron po kayong mga verify po na mga warrant against Mr. Marcos. Siya po ba i-release? We will serve these warrants on this person. So basically, nag-detain siya. Mag-detain siya, sir, Yes. for time being. And since available po yung isang complaint, until such time po na umabot po ito sa Until hearing. such time that the warrant is either recalled, lifted, or there is a court order by the issuing court of the warrant. Okay. Okay, thank you. Thank you, sir. Anything more? No, clear na siya. Sir, saan siya i-detain? Sa Marcos, ikaw, ano, Dito muna for security reasons, we will have to take care of that. That would all depend now with the chief after consultation with us and the director. If we will be brought down to the jail, no? But we have some security considerations. Thank you, sir. Titingnan namin kung kasi may mga ibang high value detainees kami. Okay. So we will have to take that into consideration. Ano masasabi mo, Mr. Marcos, na ikaw ay ma-detain ngayon sa mga Yan po ay hindi ko masasagot ngayon yan. Abogado ko na masasagot dyan. Ang masasabi ko lamang po ay yun po, talaga pong tayo napag-iinitan lamang po. Pero wala naman pong problema. Patutunayan po natin sa korte yan. Lahat ng mga allegation po yan. Okay. Yun lang. Thank you po. Thank you. Maraming salamat. Thank you. Thank you.